Kailanman, my favorite FM radio. Diba, mas bagong tunog, para sa lahat ay inihahandog. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita babytawan. Andito na rin ang bagong magiging besi ng mga e-abap na binitawan. Siyempre, walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ Main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako hanggang 12 midnight tayo ngayong Lunes na ito. Magandang gabi, malamig na gabi. Metro at Mega Manila na nakatutok talaga sa atin. At ganun din dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At magandang umaga naman sa ating mga OFW. Yes, good morning! Kamusta naman kayo dyan? Ako dito sa Pinas. Eto na, tag-ulan na, taglamig na. Kaya naman yung mga single, ramdam na ramdam nila na sila ay mag-isa. Ay, buti na lang talaga. Andito si DJ Main, sasamahan kayo. Magiging worth it na yung pagpupuyat ninyo habang kayo ay nakahiga, habang kayo'y bumabiyahe, at habang ikaw ay humihigop. Oy, ano yung hinihigop? Siyempre yung mainit na kape. Perfect yan pag ganito ang weather, 'di ba? Talagang mapapailang kape ka kahit wala kang kapiling, 'di ba? Sapat na yung kape na yan. At ito nga, na-miss ko kayo. Sabado, Linggo, hindi tayo nagkapiling. Kaya naman sulitin ninyo ang Lunes. Ito ang unang gabi ng unang araw o unang gabi ng ating linggo. Kamusta naman ang naging weekends nyo? Well, ako, tamang tamang pahinga, tamang labas. Siyempre, kailangan balance ang buhay. Hindi work lang ng work. Dapat sineselebrate nyo rin yung lumabas. Kahit simpleng kape sa overlooking. Ayan, mahilig ako umakyat ng Tanay. Kaya yan ang ginawa ko ng weekends. At syempre, reflect. Ano ba yung mga dapat mong pasalamatan? At ano pa yung mga dapat mong gawin itong buong linggong darating na ito? Kaya naman, magandang gabi po sa inyo. At ganun din dito sa ating YouTube live stream, tayo ay live na live sa ating 92.3 FM Radio Manila. Ayan, Gloria Constantino Mesiano, Adrian Sabroso, ayan, shoutout sa mga taga Rosario, Cavite. Bernard TV, ayan, happy Monday World. Watching live from BDO Pampanga, Magalang Branch. Uy, mukhang si Q ata itong si ating Ka-Vibes na Bernard TV. Talagang nakatutok. Ayan, at ito na, huwag na natin patagalin. Sino kaya ang nag-confess? At ano kaya ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo. Itago mo na lang ako sa pangalang Jake. Hindi ko na papangalanan ang girlfriend ko, pero may aaminin po ako. Medyo mainit ang relasyon namin. At hindi lang po sa emosyon, kundi sa mga adventures na ginagawa naming dalawa. Gabi noon, galing kami sa isang date at pauwi na kami galing Manila. Sumakay kami ng aircon bus pauwi ng Laguna. Medyo madilim ang loob, mahina ang ilaw at wala masyadong pasahero sa likod. Doon po nagsimula ang kababalaghan. Nagsimula ang mga simpleng haplos,
himas sa braso, sabay dikit ng katawan. Sa una, parang sweet-sweet lang. Pero noong naramdaman kong unti-unti na siyang bumubuntong hininga habang nakasiksik sa dibdib ko, ayun na, hindi ko na mapigilan. Dinulas ko ang kamay ko sa ilalim ng jacket niya. Siya naman ay unti-unting hinahanap ang kamay ko at nilalagay sa masusukal na parte ng katawan niya. Nakakakiliti pero hindi kami nagsasalita. Puro tinginan at kagatlabi. Akala mo slow motion ang lahat. Pero sa loob namin pareho parang may rumaragasang bagyo. Bigla niya akong hinigpitan sa pagkakayakap. Bigla siyang nagtali ng buhok at pagkatapos ay bumulong na, "I want to taste you right here, baby. Takpan mo ko ng jacket, ha?" Pigil hininga ako sa bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang ulo. Hindi ko na iniisip kahit sobrang delikado hanggang sa sumabog ako at nilinis naman ito ng aking girlfriend gamit ang mga lapi niya. Bumaba kami ng bus na parehong nakangiti. Nanginginig pa nga ang tuhod ko dahil sa pangyayari. Napakasarap, nakaka-addict. Napakainit. Sa susunod na pagsakay namin ng bus ay babawi naman ako sa girlfriend ko. Siya naman ang manginginig sa gagawin ko. Simula noon, DJ Main, parang naadi kami sa thrill. Parang kapag may opportunity sa bus o kahit sa sinihan o kahit sa madilim na kanto, nagkakatinginan lang kami at alam na namin ang aming gagawin. Hindi na po namin makontrol ang tawag ng laman. Ang tanong ko, DJ Main, normal lang po ba ito? Masama po ba na mas nauuna ang init kaysa sa pag-uusap? Mahal ko po siya. Gusto ko siya pakasalan someday, pero natatakot ako na baka mauna pa kaming mahuli sa CCTV kaysa sa mapakasalan ko siya sa altar. Paano po kaya ito mapipigilan? Sana po mabigyan niyo ako ng payo. From Jake. Hi, Comet Ben. Nako, naranasan niyo na ba yan? Action in public. Sino ang nakaranas na ng ganyan? Itaas ang paa. Uy, paa! As if naman makikita ni DJ Main, diba? Ayan, kaya naman, ano ba ang dapat gawin ni Jake? Ito ay normal pa ba kung laging ganito? Pwedeng-pwede kayong magbigay ng inyong opinyon at komento dito sa ating YouTube channel. Tayo ay naka-live 92.3 FM Radio, Manila. Grabe naman talaga yung confession mo, Jake. Talagang mapapainit sa ganitong weather natin na malamig. Mapapasana all ka na lang talaga. Napakainit yung dalawa ng girlfriend mo, pati relasyon nyo lumiliyab sa init. Pero ito nga, Jake, salamat sa pagiging honest ha. Kasi very rare sa lalaki ang mag-share ng ganyang kwento, lalo na wild side ng isang relasyon. Napakahirap niyan para sa isang lalaki, di ba? Ang tanong mo, normal ba ito? Well, ang sagot ko dyan, yes and no. Yes, kasi natural yan sa magkasintahan ang magkaroon ng sexual desire, lalo na kung may atraksyon, trust at intimacy. Hindi ka naman abnormal dahil sa nararamdaman mong init. Parte yan ng pagiging tao natin, lalo na kung in love ka talaga. At sa girlfriend mo naman ito nilalabas, so walang masama sa part na yan. Bakit naman no, DJ Main? No. Kasi hindi kayo marunong maghintay ng tamang lugar at panahon. Iba ang pagiging passionate sa pagiging reckless. Kapag hinayaan nyo ang sarili nyong palaging nagdadala ng init, nawawala yung respect sa sarili at ganun din sa isa't isa.
at sa paligid ninyo. Hindi nyo lang hinuhubaran ang katawan ninyong dalawa, kundi pati na rin ang values na meron kayo. At sa tanong mo naman na masama po ba na mas nauuna ang init kaysa sa pag-uusap? Jake, kapag init ang nauna sa lahat, mas madalas kalituhan ang kasunod kasi after ng init ang tanong, ano ba talaga tayo? Saan ba tayo pupunta o papunta? Puro katawan na lang ba ito? Puro init na lang ba ito? Talagang mapapatanong ka niyan, maguguluhan ka na. At kung totoo ngang gusto mong pakasalan ang girlfriend mo, dapat matutunan yung mag-usap ng mas malalim. Hindi lang yung masarap ba? Ano ang boundaries natin? Ano ang plano natin para sa future? Dapat ganyan. Paano natin iingatan ang isa't isa? Dapat yan yung nagiging topic ninyo. Diba parang ang cringe naman laging tinatanong, nasarapan ka ba? Ano bang susunod kong gagawin? Para naman talaga mabigay ko sa iyo yung satisfaction. Given naman na yan pag mahal nyo ang isa't isa. Diba lahat ng bagay nagiging contented. Nandun yung contentment mo kasi mahal mo yung tao. Kaysa yung puro ganyan yung katanungan, dapat mas malalim. Mas yung makakapagpatibay sa relationship ninyo. Isipin mo o ninyo yung long term. Yes, nakakadagdag naman talaga ang init para sa thrill ng isang relationship. Pero dapat lahat ay balanse. Paano pag isang araw sawa ka na? Sawa ka na sa adventure at thrill kasi na lahat nagawa ninyo ni. Baka maghanap ka na ng iba. At hindi yan malabo dahil nangyayari talaga yan sa isang relationship. Kapag nagsawaan na, nawala na yung thrill, nagsawa ka na kasi parang feeling mo, ay, walang bago. Yun at yun pa rin. Kaya dapat, matutunan ninyong ibalanse ang lahat. Sa relasyon nyo, wag lang puro sarap. Dapat may plano. At habang nagpaplano, sabay kayong nag-grow as individual. Ito nga sabi ni Boss Noy, delikado yung ginagawa nyo pero dapat ingat pa rin. Pag napadaan kayo sa checkpoint o kahit mga nagro-roving na pulis at natsyempohan kayo, makakasuhan kayo ng alarm and scandal at malicious mischief. Sabi naman ni Comet Ben, easy lang kayong dalawa. Mahirap mahuli sa kanto kesa sa altar. Too much thrill. Sa mot-mot na lang kayo pumunta o sa bahay. Sabi naman ni William Mortel, yan yung mga taong atat na sa laman. Dapat hinay-hinay lang sila. Paano mo nga ba mapipigilan ito? Siyempre, unang-una, Jake, kailangan nyo mag-usap ng girlfriend mo about consent, timing, and place. Hindi dahil kaya nyong gawin, dapat nyong gawin. Kaya dapat lay down some rules kung hanggang saan lang. Pangalawa, kung alam mong sa bus kayo nadadala, maybe it's time to change your ride home. Umupo na kayo sa harapan ng kasama si manong konduktor nang sa ganon, kung sakaling mag-init kayo, automatic na reaction ng katawan ng isip na ay hindi pwede kasi may katabi tayo, tao. So, maraming pwedeng gawin kung gugustuhin nyo talaga na matigil na yung ganitong pagnanais sa ganitong klaseng thrill. Nasobrahan naman ata kayo sa thrill. Magpaawat din. Baka yan pa ang ikasama ninyong dalawa. Pangatlo, yung thrill na nararamdaman nyo, i-channel nyo yan sa isang bagay. Like travel, shared hobbies, pag-ipon para sa future nyong dalawa. Pero kung ako tatanungin, mas gusto ko yung travel, plano tayo, mag-travel tayo, quality time nating dalawa. Lahat ng gusto nating gawin, pwede nating gawin doon. Diba? May privacy pa kayo.
Na-enjoy nyo pa yung quality time nyo, mas nakilala nyo pa ang isa't isa. Kaya dapat redirect the energy. Pang-apat, kahit gaano kainit ang chemistry ninyo, kung walang emotional and mental connection, mauubos din yan. Sabi ko nga, baka dumating ang point na magsawa ka na dahil ubos na ang thrill at adventure mo dito sa girlfriend mo. Kaya make sure may lalim ang relasyon ninyo, hindi lang lambingan sa dilim, kapaan sa dilim, di ba? Sabi nga, talk, not just touch. And kung mahal at nire-respeto mo talaga ang girlfriend mo, Jake, hindi mo hahayaan na mabastos siya in public. Once, twice, okay lang yan. Part yan ng curiosity. Lahat tayo nagdaan dyan. Even ako, nagdaan din ako sa mga ganyang adventure, mga thrill. Pero kung laging ganyan na yung ginagawa nyo at nakasanayan ninyo at lalo hindi angkop sa tamang lugar, mali na yan. Paano pag may nakapag-video sa inyong parehos nyong kasama? Sabi natin, hindi nyo napansin, sa sobrang nasasarapan kayo, may nagvi-video na pala ng patago. Di reputasyon ninyong dalawa ang masisira. Paano din kung may mga batang makakita? Mas lalong makakasama sa kanila dahil mga minor de edad pa at baka gayahin pa kayo. Kasi kung ano yung nakikita ng bata, yun ang ginagaya nila. Kaya dapat maging responsible kayo sa mga bawat aksyon yung gagawin in public. And tandaan nyo, pwede din kayong makulong dahil nasa public place kayo. So maraming pwedeng maging consequences yung ginagawa ninyong dalawa. Kaya be matured at pag-isipan ng lahat ng mga bagay at yung mga desisyon na gagawin ninyo. Okay naman magpainit pero sa tamang lugar. At sa lahat namang nangyari sa inyo, tanungin mo din ang sarili mo, Jake. Baka ito na ang sign, ang pagsulat mo kay DJ Main. Tanungin mo ang sarili mo, lust ba ito o love? Minsan kasi ang lust ay nagkukunwaring love. Kaya mo nasasabing gusto mo siyang pakasalan kasi masarap ang lahat ngayon. Ang tanong, mahal mo pa rin ba siya kahit walang physical? Walang physical intimacy nangyayari sa inyo? Masaya ka ba? O magiging masaya ka ba? Kasama siya kahit walang init? Tandaan mo, Jake, self-control is love. Ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay at magpigil. Hindi lang puro bigay, kundi marunong mag-alaga. Sabi nga nila, di ba, pag mahal mo ang isang bagay, aalagaan mo ito. Parang pag-aalaga ng isang bulaklak. Hindi mo to pipitasin, di ba? Didiligan mo ito. Nang sa ganon is mas lalo siyang mamulaklak. So ganun din sa love. Iniingatan ang bawat taong minamahal natin. Nang sa ganon, hindi siya mawala. Intimacy doesn't always mean sex. Di ba? Pwede naman kayong mag-usap nang walang phones. No distractions, kumbaga. Get to know each other deeply. Magplano para sa long term. Saan kayo in the future? Ano yung mga gusto nyong maging bahay? Ilan yung gusto nyong maging anak? Anong business nyo balang araw pag nag-settle down na kayo? Gumawa ng act of love nang hindi sexual. Tulad ng sulat, pagluluto, surprise visit, support sa goals ng isa't isa. Di ba yun ang tunay na intimacy talaga? Jake, ang relasyon na nakatayo lang sa puro init, tandaan mo, mabilis yan sumabog. Pero
Pero ang relasyon na may tiwala, respeto, disiplina at pagmamahal, yan ang hindi basta-basta natitinag kahit gaano kainit ang gabi. Kung gusto mo siyang pakasalan, unahin mong alagaan ang dignidad niyong dalawa. Dahil ang tunay na masarap ay yung may halong respeto at malasakit. Intimacy is not about how far you go. It's about how deep you feel even without going too far. Napakainit ng ating letter sender. At sana this time natauhan ka na, Jake. Tandaan mo, nakakasama ang sobra. Baka yan ang ikapahamak ninyo. Be matured enough. Kung mahal mo talaga ang girlfriend mo, andun ang respeto mo. Pero maraming salamat, Jake, sa pag-confess mo kay DJ Main. Kaya naman sa mga gusto mag-confess, ipadala nyo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila. Another night na naman ang natapos sa atin for the main confession. Alam ko nabitin ka. Kaya naman samahan mo ko bukas Martes ng gabi. Malay mo, yung confession mo na pala ang aking babasahin. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Pero bago ang lahat, thank you so much Oy Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Isabero Microblading, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, Vanity Lounge Aesthetics, Yes Fruit Game Apple to Apple, at pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na Main Eugenio. At dito sa favorite mo, lahat ng social media platforms natin pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Magkapiling ulit tayo bukas, Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight yan. Siyempre kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron nang magsasabi ng good night, baby. I love you. Minsan talaga ang pinakamainit na alaala ay yung simpleng magkatabi lang kayo. Sa bus, sa kotse, o kahit saan. Walang salita, pero ramdam na ramdam ang koneksyon. Pero sa bawat paghawak, sana may kasamang pag-ingat. Sa bawat halik, sana may halong respeto. Kasi ang tunay na sweet moments, di lang yung bumibilis ang tibok ng puso, kundi yung kampante kayong magkasama sa tamang lugar at sa tamang paraan. Kaya para sa lahat ng nagmamahalan na kahit simpleng sakay lang sa passenger seat ay parang love story na. Here's something soft, slow, and sincere.